kaya nanggaling yung spike ng ating blood sugar? Napaisip ako. Ang meal natin for today ay oatmeal at lalagyan natin siya ng hard-boiled egg with nilagang carrots. Ang gagamitin nating milk ay almond milk na soya milk. And then, para magkaroon siya ng konting tamis, lalagyan natin siya ng isang sachet ng equal. So, bago natin kainin to, i-check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. As of 9:46 ay 146. Ito na yung ating oatmeal. Lalagyan natin siya ng almond milk. Masarap kasi sa oatmeal yung may gatas. Then lalagyan natin siya ng isang sachet ng equal para magkaroon siya ng konting tamis o konting lasa. Ngayon ko lang itatry ang merong nilagang carrots at nilagang itlog. Tikman natin. Babalik tayo after 1 hour para makita kung anong nangyari sa ating blood sugar. Actually, lahat ng kinain natin ay wala namang spike sa ating blood sugar. Ang binabantayan natin dito ay itong almond milk. Kung legit nga ba na ang almond milk ay walang spike sa blood sugar nating mga diabetic. Nakalipas na ang 1 oras, so i-check na natin kung anong nangyari sa ating blood sugar. Malo ng 177 as of 11 o'clock a.m. Malaki ang spike sa ating blood sugar ngayon. So, babalik ulit tayo after an hour para makita ang stability ng ating blood sugar nang walang iinumin na maintenance. Lumipas na ang ika-second hour nang wala itong iniinom na maintenance. 136 as of 11:49. Mabuti naman at bumaba ang ating blood sugar sa ika-second hour nang mas mababa pa sa ating baseline. Saan kaya nanggaling yung spike ng ating blood sugar? So that will be all for my today's journey. Napaisip ako. And see you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!